Sa panahon ngayon na sobrang exposed natin sa social media, isa sa mga lantarang klase ng pang-aabuso ay ang online gender-based sexual harassment na nangyayari hindi lang sa private conversations, kundi maging sa posts online. Ano nga ba ito at paano tayo pinoprotektahan ng Safe Spaces Act o yung Bawal Bastos Law laban dito? Yan ang alamin natin ngayong umaga dito sa MIL 101. Una, ano nga ba itong online gender-based sexual harassment? Ito pong online gender-based sexual harassment o GBSH ay isang uri ng violence o atake sa isang tao base sa kanilang sexualidad. Ito ay karaniwan nangyayari sa digital platforms. Ang tanong, ano-ano ba ang forms ng online gender-based sexual harassment? Kabilang dito ang mga banta, pananakot o misogynist, transphobic, homophobic remarks online, mapapost man yan or via private messages. Cyberstalking at incessant messaging, pag-upload o pag-share ng intimate media like photos, videos nang walang pahintulot. At maging syempre ang impersonation at paninira sa reputasyon. Ang online gender-based sexual harassment ay maaring magdulot ng matinding distress sa mental, emotional at psychological health ng isang tao at posible rin itong maging banta sa personal na seguridad. Sa ating bansa po, isa sa mga batas sa kontra dito ay yung Republic Act 11313 o yung Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. Ito po ay nilagdaan noong April taong 2019. Tinutugunan nito ang gender-based sexual harassment sa online spaces, pati na rin sa pampublikong lugar, eskwelahan at trabaho. Ano ba ang penalties dito? Parusa. Nakasaad po sa RA 11313 para sa online gender-based sexual harassment ay prison correctional. Medium period po, approximately 2 years and 1 day hanggang 4 years and 2 months. Yung fine o multa ay mula po 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Maari ring pareho alinsunod sa desisyon ng hukuman. Paano po ito i-report? Ayon sa implementing rules and regulation ng batas, ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group ang pangunahing tanggapang tumatanggap ng ulat at nag-i-improve din ng real-time reporting mechanism. Kasama rin dito ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Pwede rin tumawag sa mga nabanggit na opisina para magsumbong o mag-report. Mga ka-RSP, gaya ng lagi nating pinapaalala, maging maingat po tayo at responsable sa pagbibitiw ng salita at panghusga sa ibang tao dahil sa atin po nagsisimula ang pagtanggap at pagbabago. Pagdating sa ganitong issues, mahalaga ang awareness campaigns, responsible use ng digital platforms at enforcement ng policy o protocols upang maiwasan at masolusyonan ang online gender-based sexual harassment. Yan po ating pinag-usapan ngayong umaga dito sa MIL 101.